Paalala sa mga nagbibisikleta at doble ingat lalo na kapag dumadaan sa mga pangunahing kalsada. Sa Antipolo City, patay ang isang biker matapos maatrasan ng jeep at maipit sa isang puno. Balitang hatid ni Cesar Apolinario. Kalunos-lunos ang sinapit ng biker na si Fernando Garol matapos masandwich sa puno at jeep. Nagkabali-bali ang kanyang tadyang at dalawang binti. Humampas pa ang ulo sa gutter na kanyang ikinamatay. Ang frame o batalya ng bisikleta, walang kalaban-laban ng maatrasan ng jeep na dumausdos mula sa pataas sa bahagi ng daan. Matapos mawala ng preno sa Antipolo City. Ginawa siyang palaman sa puno sa jeep. Yung pinakakanto ng jeep, pinakakanto basag yun eh. Bitin siya, hindi siya sumayad sa kalsada. Ang ulo niya umataw sa gutter. Ayon sa pamilya, nakikipag-ugnayan naman ang driver na nakilalang si Marshall Agbay. Pero desidido silang sampahan ito ng kasong reckless imprudence resulting in homicide. Sa tala ng Metro Manila Accident Reporting and Analysis System, mula 2005 hanggang 2013, triple ang bilang ng namamatay sa aksidente sa bisikleta kumpara sa four-wheel vehicle. Umabot ng mahigit 1,100 katao sa loob ng 9 na taon. 2 kada linggo naman ang naitatalang namamatay dahil sa aksidente sa bisikleta. Sa 17 syudad sa Metro Manila, pinakamaraming naitala sa Quezon City. Pumapangalawa ang Maynila. Kaya ang isang grupo nakikiusap sa mga mambabatas na magpasa ng batas kaugnay ng road safety at proteksyon sa mga nagbibisikleta. Sa pag-ikot ni Erwin Paala, Secretary General ng Families of Road Victims and Survivors, sa mga lansangan napansin na bukod sa mga nakahambalang na gamit sa sidewalk, kabi-kabila ang mga poste at puno na halos naiwan sa kalsada matapos ang road widening gaya sa CP Garcia Street at Sergeant Esguera sa Quezon City. Yung kasabihang kalahati ng katawan namin, mga kasama namin bisikleta nasa hukay. Halos buong katawan mo na nasa hukay. Basta lang magbisikleta ka. Talaga buwis buhay. Talagang isuko mo na sarili mo na hindi ka uuwi ng buhay. Mula 2011, 4 na panukalang batas kaugnay ng road safety ang pinag-aaralang maipasa sa Senado, habang 2 naman sa Kongreso. Pero hanggang ngayon, nakabinbin pa rin ang mga ito. Cesar Apolinario, GMA News.